Natulala at nagloading na lamang itong si DOE Secretary Garin matapos batikusin at gisahin ni Senator Marcolita ang mga kawani ng nasabing ahensya dahil sa questionable at tila sindikatong pagmamanipula sa presyo ng petrolyo sa merkado na umabot ang halos 120% sa loob lamang ng 2 linggo sa kabila ng pag-anunsyo ng Pangulo na may sapat pa tayong pondo ng krudo na aabot sa 2 buwan, subalit 2 linggo pa lamang ang nagdaan ay 120% na kaagad ang itinaas ng presyo ng petrolyo sa ating merkado. Mr. Chair, ang ibig ko sabihin, nung sinabi po nila na talagang ganito ang itataas, 120%, did we take their statement as gospel truth right away? Mr. Chair, how it is it's a deregulated industry. So ang monitoring ng DOE lang yung ginagawa niya on checking what their prices as. Yes sir, it is within the range na kinakalculate din ng DOE, Mr. Chair. Bunga ng hindi kapani-paniwalang kasagutan na ito ni Secretary Garin ay binatiko siya ni Senator Marcolita dahil sa tila hindi pagkakatugma ng pahayag ng DOE Secretary sa hawak na datos ni Senator Marcolita. Mr. Chair, ako po, naintindihan natin yung deregulated po yung oil industry. Pero kung ganito naman po kalaki, na 2 weeks pa lang, from 55 to 121 pesos, baka naman po kailangan nating usisain. Baka yung sinasabi po yung practices, baka kailangan naman po siguro nating revisuhin o i-revisit natin yung practices na yun. Wala naman po sigurong masama. Paano po ninyo nakuwenta yung 121 pesos? O sasabihin nila, Madam Secretary, based on our practices, naniwala na po tayo sa ganung salita lang. Paano po yung mga datos na pinakikita ko sa inyo ngayon? I am sorry, Mr. Chair, pero yung mga data nasa akin po. Kache-check ko lang po kagabi. Sa totoo lang. Kagabi po ay 495 pa nga po per metric ton. Idagdag po natin ang shipping na $15 at saka yung 1.71. Ito nga po yung gross margin po 8 pesos and 46 centavos. May margin pa nga po Dito po sa Rotterdam Refinery, ang margin is 4 pesos and 64 cents. Pagka sa Petronas naman po, ayun, halos may konti pa rin kita. 1 peso and 85 cents. Pero hindi, nakakapagtaka ko, bakit po sumipa ng 110 to 130 pesos per liter? What happened? Isang mahalagang alternatibong solusyon ang iminungkahi ni Senator Marcolita kay DOE Secretary Garin upang hindi sumipa pataas ang presyo ng kuryente na kinukonsumo ng mga Pilipino ngayong nagkukulang ang supply ng krudo sa pandaigdigang merkado. I-recommenda mo sa Secretary ng DOE na yung ating coal plant sa Semirara, wag na nating i-export. Dito natin gamitin. At yung mga diesel-fired na mga power plant mo sa mga spag areas, unti-unti ipagamit mo yung Semirara coal. Mura kasi yun kesa dun sa diesel. Lalo na ngayon, kung talagang wala nang, kung totoo talaga na walang diesel at mahal na mahal. Kasi po ngayon, Mr. President, Mr. Chair, kung bakit naman meron tayong sariling coal, bakit natin ina-export, ba't di natin gamitin? Ang palagi pong kinakatwiran ng DOE, ito si Yusek Quintebella, kahit nasabihin pa yung low calorific value, isipin nyo kung anong mangyayari nun. Kung halimbawa coal plants na lahat, halimbawa sa Mindoro, dalawang electric cooperatives yan puro diesel. Isiniwalat naman ni Senator Rodante Marcolita kung bakit mahal ang kuryente na ating binabayaran sa kabila ng mga batas na ginagawa ng ating pamahalaan upang maging affordable sana ang presyo ng kuryente para sa ating mga kababayan. Isipin po ninyo ang universal charge. Mr. President, si Chairman, ako, tayong lahat, Senator Ligarda, Senator Risa,
Ala na bang katapusan kaming bayad ng universal charge? Ganun po ang nagiging sistema natin ngayon. Nang dahil sa napakamahal ng gasolina, talagang wala na pong katapusan, lalo na po yung spageras. Unless, isa po, yung nga sinasabi ko, wag na po nating export yung coal na nanggagaling sa Semirara. Pagkatapos po, pagibayuhin natin na magkaroon na ng transmission. Yung pong matagal ng pangarap na manggagaling po sa Batangas papunta ng Mindoro, hindi po baliktad. Ang ginawa po yata ngayon binaligtad eh. Tama po, hindi. Isa pa sa sinupalpal ni Senator Rodante Marcolita ay itong si DIR Rino Abad ng Department of Energy dahil sa tila hindi pagganap ng maayos sa kanilang tungkulin upang hindi sana ganoon kabilis ang pagbulusok pataas ng presyo ng petrolyo na labis na nagpapahirap ngayon sa maraming sektor sa ating bansa, lalo na sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. After 15 days, mula nung sabihin ng Pangulo na meron tayong 50 to 60 days inventory, biglang pumalo sa 110 pesos per liter. Ngayon, sabi nyo kanina, meron kayong monitoring function under RA 8479. Pwede rin yung gamitin yung EO 839. Meron kayong pwedeng gawin na mag-issue ng show cause order. Ano po yung una nyong ginawa? Tinignan nyo ba kung anong basis ng 110? Yun po yung gusto kong balikan eh. O bigla na lang kayong naniwala, hindi kayo nag-validate. Dati po nilang inventaryo yun eh. Paano po magiging 110 from 55? So kung ginamit po ninyo yung tungkulin nyo under the law, like kayo nagmo-monitor, ini-screen ninyo lahat, did you ask them to present, for example, documents na to validate na kailangan 110 na per liter? Because, Mr. Chair, yung binenta kasi na yun will have to be replaced right after next week. So, kinolekta ho yung amount. So, ang nangyari, ang nag-finance ang taong bayan. Nahuli sa sariling bibig ni Senator Marcolita itong si DIR Rino Abad nang aminin mismo nito na ang taong bayan ang siyang direktang nagbabayad at sumasalo sa bigat ng presyo ng petrolyo sa halip na ang ating gobyerno. Hindi, sasabihin mo, hindi yung... That's the way. Ulitin mo, yung sinabi mo. So, Hindi, ulitin mo yung sinabi mo. yes, it's really Hindi, yung exactly. passed on to. Oh, yan na nga eh. Paano yung mga shareholders nila? Hindi sila gumagalaw? Ang taong bayan ang nagkakapitalize sa atin? Ang sinasabi ko, after 2 weeks pa lang, and considering na meron pa kayong 46 days and 53 days for diesel and gasoline respectively, kumulekta na ng 3 billion, kumita na ng 3 billion pesos per day, which was bankrolled by the people themselves. This is the irony. Kwinestyon naman ni Senator Marcolita itong si DIR Rino Abad kung chinik pa ng kanilang departamento kung saan at magkano binili ng mga oil companies ang petrolyo na ibinebenta nila ngayon sa merkado nang sa gayon ay malaman natin kung makatarungan ba ang ipinapataw na presyo ng mga oil companies sa mga consumer nito. Did you check the oil companies? Kinuha nyo yung document? Kanino nila binili? Makikita nyo ba kung magkano binili? Did you check that? Have you done that? Not in that Paano mo sasabihin ngayon? Katungkulan nyo nga yun eh. If you are screening, if you are monitoring, okay, sabihin na natin replacement cost. Ali kayo mga kaibigan. Pwede nyo bandalin yung inyong mga ICPO. Tingnan natin kung saan nyo binili. Binili natin kay ganito. Ito po yung presyo. Ganito. At least chinek natin. Now I am asking you, nag-check. Sabi nyo, hindi. So ano yung monitoring? This is the frustration, Mr. Chair.